Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ngayon nga po mga ka-review natin eto. Sinapahiya daang libong Chinese na sundalo magre-resign kung magdideklara ng giyera sa South China Sea. Yan mga ka-review natin, no? Yan po yung ating pag-uusapan. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin, news reaction. At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kaya PHTV. Yan mga ka-review natin, no? Yan, PHTV. Eto. Subscribe nyo na po. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe nyo na po mga ka-review natin. At eto na nga, wag na po natin patagalin. Panoorin na po natin. PHTV. Iniulat na isang source na nagbanta umano ang isang mataas na opisyal ng People's Liberation Army laban sa pinaplanong sapilitang pagsakop ng China sa buong South China Sea at sinabi na daan-libo mga sundalo ng Chinese military ang mapipilitan umanong mag-resign. Sinabi ng isang hindi pinangalanan Chinese general na halos 50% ng mga sundalo ng Chinese military ang kumukontra sa anumang klase ng hidwaan sa East China Sea o South China Sea. At dahil dito, mahihirapan umano ang Chinese government na immobilize ang buong bansa kung tatanggi ang karamihan sa mga sundalo ng People's Liberation Army na makipagyera at mapapahiya din umano ang Chinese Communist Party, lalong-lalo na si Xi Jinping kung ipipilit niya ito. Sinabi naman ng mga eksperto na isa ito sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon nagdadalawang isip pa rin si President Xi Jinping na lusubin ang mga kalaban nito at naniniwala sila na matatagalan pa bago tuluyang magdeklara ng giyera ang China sa rehiyon. Iniulat ito matapos sinabi ng Estados Unidos na pananatilihin nila ang kanilang commitment sa kapayapaan sa Indo-Pacific region sa kabila ng mga ginagawang agresibong aksyon ngayon ng China para isulong ang kanilang pansariling interes na naglalayon na pahinain ang soberanya at seguridad ng mga kalapit na bansa nito. So yun nga po mga ka-review natin, no? Yan po yung nakakapagtaka na mismong mga, di ba, opisyal ng kanilang army, military mga ka-review natin, ayaw pong ipagtanggol, no, yung South China Sea mga ka-review natin at sinasabi nilang sa kanila, no? So bakit kaya si Xi Jinping talagang agresibo dito sa pag-aangkin, no, dito sa South China Sea? Samantalang yung di ba, kasundaluhan nila ayaw, no? Ayaw po talaga na makipaggera para lamang dito sa South China Sea mga ka-review natin na sinasabing sa kanila. At ito po yung West Philippine Sea, no, mga ka-review natin. So yan, ito malaking dagok po ito sa part ni Xi, no, mga ka-review. Kasi, di ba, parang nagkakaroon ng kudita, di ba? Mga ka-review sa sarili niyang mga tauhan, no? Kung ganyang 50% na pala ang ayaw, di ba? Na ipagtanggol ang kanilang South China Sea, no? Ayaw makipaggera mga ka-review natin. 50% na lang ang problemahin ng Pilipinas. No, at hindi naman siguro nilalaban ng mga 50%, no, mga ka-review natin.
Pero prepared pa rin dapat tayo, no? Kahit sa anong mangyari. Sa pagsasalita sa mga sailors at mga reporters mula sa 8 bansa na sumali sa isang naval drill ngayong taon, pinaalalahanan ni Vice Admiral Carl Thomas ang mga participating countries na ang kanilang maritime cooperation ay matatag at malakas. Sinabi niya na kampante umano siya na walang potensyal na agresor ang susubok sa kanilang lakas at kakayahan dahil alam umano ng mga kalaban ng Estados Unidos at mga kaalyado nito ay nagkakaisa. Sama-sama umano silang tatayo at maninindigan para sa kapayapaan. Ginawa ang naval exercise sa panahon na kung kailan agresibong iginigiit ng China ang pagdodomina nito sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pag-angkin sa lahat ng reef, shoal at atoll na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang agresibong pag-uugali at mga aksyon ngayon ng komunistang bansa sa West Philippine Sea ay ang nagpataas ng tensyon sa rehiyon na nag-udyok naman sa gobyerno ng Pilipinas na bumuo ng isang bagong estratehiya na naglalayong pigilan ang mga ginagawa nitong panghihimasok. Sinabi ni Thomas na patitibayin nila ang kapayapaan sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang determinasyon at pipigilan nila ang mga bansang nagdadala umano ng gulo at sumisira sa kapayapaan. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na nag-deploy umano ang US Navy ng isang warship malapit sa Ayungin Shoal upang bantayan ang ginawang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines at masiguro ang kaligtasan ng mga barko ng Pilipinas sa lugar. So yan mga karibin natin talagang, di ba? Sinusuportahan na nga tayo, no? Dito sa resupply ng ating barko na Sierra Madre, mga karibin natin ng US. Matapos nga po itong banggain, no, ng China yung ating resupply boat, mga karibin natin. At ito nga, no, todo support na ang China ay US sa atin. At binalaan na rin, no, ng US ang China, no, patungkol po dito sa kanilang ginagawang pambabangga sa ating mga resupply boat. Okay? At eto na nga mga karibyo natin, no. Ito na ang pinakamalaking problema ngayon ng China. Itong daang-daan libong Chinese army o sundalo, mga karibyo, binalaan na po, no? Binalaan po ang kanilang presidente na si Xi Jinping, mga karibyo, na magre-resign silang lahat, no? Kapag pinagpatuloy niya yung pagdideklara ng giyera dyan sa South China Sea, mga karibyo natin. So good news po yan para sa atin, sa Pilipinas, kasi diba, mismong sa kanilang hanay, diba, mayroon tayong may pumapanig sa atin, no? Ayon sa report na dineploy umano ng US Navy ang isang Arleigh Burke-class destroyer na USS Benfold malapit sa Ayungin Shoal at sinabi na hindi umano mahagilap ang mga barko ng Chinese Coast Guard sa lugar habang isinasagawa ang resupply mission. Sinabi naman sa pahayag ng tagapagsalita ng Pentagon na si John Kirby na dineploy nila ang USS Benfold upang ipakita sa China na nakahanda ang US military na tulungan ang Pilipinas sa mga misyon nito sa West Philippine Sea. Sinabi niya na kailangan nilang suportahan ang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines upang maiwasan at matigil na ang mga ginagawang panghaharas at panggigipit ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Iniulat ito matapos sinabi
na isang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China ng aligasyon ng gobyerno ng Pilipinas na mayroong pananagutan ang Beijing dahil sa pinsala sa mga corals sa West Philippine Sea ay walang katotohanan at batayan. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning na kung totoong nagmamalasakit ang Pilipinas sa environment, dapat umano nitong alisin ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal na kung saan kilala sa China bilang Renai Chao. Nang tanungin si Mao tungkol sa plano ng Pilipinas na magsampa ng reklamo laban sa China dahil sa mga nasirang corals, sinabi niya na mga akusasyon ng Philippine government ay walang factual basis at dapat na umunong itigil ng bansa ang paglikha ng isang political drama. So yan mga karibin natin, talagang itong si Mao Ning, no? Talagang palaging hindi nag-aano mga karibin, hindi nagre-research. Hindi ba ito pinagsasabihan ni ni Xi Jinping mga karibin? Sabi niya kanina wala daw factual basis yung pag-charge sa kanila ng mga damages mga karibin dito sa West Philippine Sea. Di ba nakitang-kita na nga natin yung yung mga bahura na, di ba, nasira dahil sa kanilang ba? Paggawa nila ng isla mga karibin natin diyan sa West Philippine Sea. Tapos sasabihin niya walang factual evidence or factual factual evidence mga karibin na magpapatunay na talagang nasira ang West Philippine Sea dahil sa mga ginagawa nila. Well, anyway mga karibin natin, eto nga po, napahiya nga po itong kanilang presidente dito sa kanilang mga daang libong Chinese army. Dahil nga po kapag ipinagpatuloy ni Xi ang pagdideklara ng giyera dito sa South China Sea, magre-resign nga itong may mga utak rin, may mga utak rin itong di tulad ng kanilang pinuno mga karibyo, itong mga sundalo ng mga Chinese official, ng kanilang sandatahang lakas mga karibyo, may utak din, kaya magre-resign sila kapag magdeklara ng giyera. Ipagpatuloy ni Xi ang pananakop dito sa West Philippine Sea. Yan mga karibin natin. Ano po ang inyong reaksyon dyan dito sa malaking problema to? Kapag nagkaganyan, 50% ang mawawala sa yung armed forces. Nako, talagang problema yan. Baka sila na lang din ang maglaban-laban pagdating ng panahon mga karibin natin. Baka sila na lang. Kasi biruin mo 50% yung mawawala sa kasundaluhan mo. Yan mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong reaksyon dito sa naging balitang ito. Alright mga karibin natin, kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga karibin. At panoorin nyo rin po ng buo ang balitang ito kay PHTV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. PHTV, maraming salamat po.